Magandang araw po mga kapartner, nandito tayo sa tapat ng ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands at sa oras pong ito, usap po natin ang Maisog International si Sir Ben Repol. Maghingi lang tayo ng mga update at looking forward sa lahat ng mga Filipino people, hindi lang dito sa Europe, hindi lahat ng supporters ng Duterte administration at hanggang ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magandang araw po, Kuya Ben. Magandang araw. Maganda pa ngayon ang sikat ng araw. No? Hindi ko akalain na ganito kaganda ang araw ngayon dito sa The Hague, lalo na dito sa detention center. Umiinit, umaapaw po ang aming suporta sa ating presidente dahil mahal po natin siya. He is really beyond compare. Of all the administrations in the Philippines, si Tatay Digong lang po ang nagbibigay ng totoong mandato sa ating gobyerno. Kaya nandito kami. If you look around, people coming from Germany, coming from UK, coming from Netherlands alone, coming from the neighboring countries, because they want to support and because they love Tatay Digong. Kaya nga ang hingi po ni Tatay Digong ngayon is please vote the PDP Laban, dahil yun po ang gusto niyang makita na magiging senador natin sa darating na kongreso. Vote for them because we trust them. Vote for them because they know the law. Hindi po mga scammer to, hindi ito mukhang pera. So I would appeal to the Filipino people, especially yung mga kababayan ko nandito sa abroad. Yung absentee voting, kailangan natin iboto po ang hinihiling ng ating presidente na sila po ay makasama sa Senado ngayon, sa susunod na Senado. Because one thing, nakataya po ang impeachment ni VP Sara. Tulungan po natin ang ating VP Presidente, ang ating Vice President, ang ating mahal na Vice Presidente. Dahil siya po ang nagbibigay ng inspiration sa atin, lalo na sa panahon ito. Siya po ang totoong leader na sinuportahan ng karamihan. Kaya lang, nung nakaraang eleksyon, hindi ito niya nagawa. Halos lahat tayo nabudol. And she was asking for forgiveness. Ngayon, ituloy natin ang laban. Ngayon, gagawin natin ang dapat against all the lies, against all the scam, against all what this administration is doing to demolish the Dutertes in the limelight. Tayo po ang totoong boses. Tayo po ang katotohanan para sa Pilipinas. Mabuhay kayo. God bless us all. Sana sa darating na the risen Lord, may pagbabago na sa Pilipinas. Sana sa darating na Esther, mayroong pag-asa na po ang Pilipinas. Dahil matagal na po tayong nagdurusa sa tinatawag na Semana Santa. Semana Santa sa Pilipinas dahil kinuha nila ang ating mga pundo, nilagay nila sa ayuda, hindi trabaho. At wala pong proyekto si BBM ngayon. Kaya puro na lang butas, puro na lang bangag. Maraming salamat. Sir, ano pong mensahe nyo sa mga supporters ni Tatay Digong na araw-araw pong pumunta dito, galing sa iba't ibang bansa sa Europe at buong mundo? Ano po yung looking forward nila? Maganda yung ginagawa nyo. Maganda itong ginagawa natin para ipakita natin sa international community na totoo po tayong nagmamahal sa ating presidente. Kaya lang, we have to observe the rules, the house rules. Dahil ang karamihan po dito, ang kapitbahay dito sa detention center ay mga residents po. So alam mo natin ang ugali ng mga puti, ang kanilang kultura, lalo na sa dapit hapon. So ayaw nila ng maingay. By our mere presence alone here,
it speaks the big message to all na ang ating presensya dito, ang pagsuot natin ng Bring Him Home, ay malaki na yan mensahe para sa kanila. Malaking mensahe na yan sa buong mundo. Na kahit hindi, walang sigaw, walang ingay, it's a silent protest. Our silence echo to all the angles, to all avenues in the whole world. Kaya nandito tayo, hindi tayo maingay, sumunod tayo sa kanilang batas dahil hindi po ito Pilipinas. Sabihin ko agad, ulitin ko, hindi ito Pilipinas, so we have to respect them so that they could also respect us in return. So, ganun lang po. Protesta, pero walang ingay, walang kaguluhan. Let's stand for it and let's pray for the immediate return of Tatay Digong to the Philippines. Sir, ano pong gagawin bukas? Siguro mag-ipon-ipon lang tayo. We'll say a prayer for Tatay and for the Philippines that we can come have with a peaceful, just, and orderly election. Peaceful, honest, and orderly election. Sana po yung mga authorities natin will protect and honor our voices. Kasi ito po ang panahon na ang Pilipino magsalita para sa bayan. Ito po ang panahon na kami po, tayong mga Pilipino, ay mamili ng ating opisyalis sa Kongreso, sa Senado at sa lokal. So ipalabas po natin na walang bayad. Hindi po pinipwersa at hindi po ginugulo. Let's respect this election as sacred as God has bestowed us the power of choosing our leaders in the Philippines. Salamat. May plano ka bang tatakbo, sir, sa susunod na election? Ay, naku po, hindi na siguro. It's not in my list. No? So, matanda na po ako. Wala na. It all depende na yan sa Panginoon. Kung ano ang tawag ng Panginoon, wala akong magagawa. So, if God calls me to be a part of the government service, so be it. Tulad ng sinasabi ni Tatay Digong, so be it. If it is my destiny, it should be a destiny. Thank you, sir. And po mga kapartners,